Hello, magandang araw po sa inyo. For today's video, ibablog ko yung surgery sa aking breast mass. So, syempre, ito ay intended para sa mga babae at maging aware na rin yung mga kababaihang katulad ko. Syempre, kung hindi to para sa inyo yung video na to, pwede nyo namang hindi panoorin. Pero syempre, kung for awareness na rin sa mga kababaihan, is mas maganda rin na mapanood nyo rin to. So, ako po ay si Kim Responso, 31 years old. And ako ay naoperahan sa aking dibdib, sa right side. And yun ay tinatawag na breast mass. So, bago nangyari yun, ay sabi ko nga, di ba, bilang isang babae, prone tayo sa breast cancer. So, yan yung ayaw natin mangyari, ay, yan din yung mga bagay na ginugulat tayo, no? So, marami naman tayong naririnig bilang babae na gulat na lang, stage 4 na pala yung cancer. So, yun yung ayaw natin mangyari. So, sa akin, sa part ko, ay nakapako to nung time na naliligo ako, last year lang. So, syempre, nagkaroon ako agad ng alertness eh. So, syempre, unang iisipin natin bilang babae, baka cancer to, huwag natin hayaan, huwag natin pabayaan. Pero, umabot pa yon ng ilang buwan nga at ngayon lang namin binigyan ng pansin. So, pa-check up ako. Chineck up ako, actually, yung doktor ko, both yung aking breast. So, marami siyang nakapangbukol. And sa akin, nung ako nagkapa, meron lang akong nakapang dalawa. Pero nung kinapa both side is marami. Dito sa kabila, sa left side is 5. And dito sa right side is 4. Ang kabilang banda naman do'n is yung mga bukol ko dito sa left side is ano, um, movable. Ang sabi ni doc, movable siya and malambot. Dito sa kabilang side, may movable at merong naka-steady, which is yun ang kakaiba. So, nung nakapa, ang sabi agad ng doktor ko is ipa-ultrasound. So, hindi siya mammogram kasi nga ang mammogram para yan sa ages na 35 to 50. Kasi yun yung mga edad na yan, yun yung mga prone talaga sa cancer. So, sa akin, so, nano sila, tawag nito, parang suspicious yung bukol na yun kasi matigas and naka-steady siya. Sabi niya, ipa-ultrasound. And nung nagpa-ultrasound nga ako, nakita doon na yung mga ilang bukol dito sa magkabilaan ko is ano lang, ang tawag daw doon is simple cyst na kung saan ang laman nun is liquid na pwede namang mabago at wala daw ipagkakaalala doon. So, sabi ni Doc, wala ka dapat i-worry dito kasi simple cyst which is normal naman daw yan nangyayari sa babae at pwede pang mabago. Pero may isa doon na sabi nga doon sa result is suspicious at sinabi doon sa result ng ultrasound ko is ang makakapagsabi doon kasi suspicious siya eh. Ang makakapagsabi doon is yung biopsy. Kaya ang sabi agad sa akin ni Doc, I recommend na ipatanggal mo to para i-biopsy. Okay? So, hindi na kukunin yung sample, hindi na tanggal lahat. By the way, ang size po ng bukol dito sa aking right side is 1.3 cm. So, maliit lang siya. So, ang sabi nga, so hihiwain, kukunin talaga yung buo mismo yung 1.3 cm para talaga buo din mabiopsy, para makita kung ano talaga yon. Ngayon po, ang nangyari, nung ooperahan na ako, so, ine-expect ko, maliit lang yung hiwa, kasi nga 1.3 cm lang eh. Pero nung inoperahan nga po ako at nung kinuwento na lang sa akin nung nagising ako, is malaki. Ang nakita po sa result ng aking biopsy, ang size po is 4 by 3 by 2 cm. So, imagine nyo yan. So, nag-expect ka ng 1.3 cm, naging 4 by 3 by 2 cm. So, para siya kalaking ano, buto ng langka. O, paliitin mo lang unti doon or ganun yung size niya. Pero flatten daw kasi nakita nga ng aking husband.
nung tulog ako nung time na yon is medyo flat siya na malaki. So, wala pala yung 1.3 cm na yon. Kaya nga yung in-expect kong maliit lang dapat na hiwa ay lumaki. Hindi naman ganun kalaki, parang naka-smile lang. So, dito yun banda sa ilalim. Sa ilalim siya. Ayan. So, after 1 week, no, na result ng aking biopsy sa histopathology, pinabasa na namin sa aming doktor. So, ano ang result ng biopsy ko is fibroadenoma. So, fibroadenoma, fibrocystic change, and sclerosing adenosis. Which means, sabi ni Doc, benign. So, yun po yung aking, syempre ikinatuwa doon and good news yun para sa akin. Kasi nga, yun ang magtatanggal sa aking ng worry and tsaka isa pa, magkakaroon tayo bilang isang babae ng peace of mind about that. Pero yun nga, sabi sa akin ni Doc, oobserbahan natin yan after 6 months and babalik ka kasi mayroon pa kang mga ibang bukol dyan at titingnan natin yung changes. Yun yun. So, bakit ko to binigyan ng atensyon? Kasi nga, baka meron din kayong mga bukol katulad ko. Ang iniiwasan ko lang kasi dito kasi lahat tinanong na sa akin. Meron ba masakit sa bandang kilikili? Meron bang nakakapang bukol doon? O meron bang something na changes ng size o namumula? Or may discharge ba sa nipple? Ang kagandahan do'n sa lahat ng mga tanong na 'yun kasi alam ko yung mga gano'ng tanong, eh. 'Yun yung mga symptoms na may cancer, which is wala sa akin 'yun. Wala sa akin 'yun, 'yun lang talaga yung bukol. Pero ito 'yun, kapag may bukol talaga, 'wag natin balewalain. Lalo na kung hindi siya movable, naka-steady at matigas. Yan po ay bibigyan po yan ng atensyon. Kasi nga, mahirap po, mas maganda nga, sabi nga lagi, prevention is better than cure. Yun po. So, sa mga babae po yan, para sa atin po yan mga babae, kasi nga, ano to, tag nito, very deceiving po to si breast cancer. Gugulatin na lang tayo dahil binaliwala natin, akala natin wala lang, gulatin na lang tayo nung nagpa-check up tayo is malala na pala. Yun yun. So, yun po. So, thank God is hindi naman po siya cancerous, hindi siya malignant. Yan, benign lang po siya and wala daw po akong dapat ipagkakaalala or hindi dapat ako mag-worry. So, sa inyo, better na i-check natin lagi yung ating dibdib yan para syempre hindi tayo, ano tayo, mas magandang meron tayong peace of mind, mas maganda, mas maalagaan pa natin din yung sarili natin. So, yun lang. Maraming salamat and some of my friends po na nag-pray sa akin. Thank you so much din po sa inyo. So, yun lang. Bye-bye po.